Ang 10 traits ng leader with impact? Yes! Sinabi may impact, may charisma ka. Yung tipo pagpasok mo ng restaurant, tumitigil kumain yung mga tao. Bakit may impact? Hindi may mga artista. Pag pumasok, impact. Because of media. Dito naman, dahil ikaw yung nagre-recruit, nagde-develop ng mga leaders, tumutulong, nagpapayo, nag-encourage, nag-build ng kapwa leaders, ang impact mo, kakalat. Maniwala kayo sa hindi, si Joseph Lim, batang-bata, 31 years old. Napakagaling na leader ng batang yan. Nagmaneho ko papuntang Infanta Quezon. So dinaanan ko, Marikina ang Infanta Road. Pataas. Unang daan ko Ganda. Pagdating ko sa tuktok, may restaurant. Bata ang may-ari. Kain ako. Sarap na mga pagkain niya. Baboy damo, mga raw. Tinuulam native. Order ako ng order. Businessman. Sabi ko, re-recruiting ko ikaw. Kung ready na ako, pinapakwento. Sabi ko, may isi-share ako sa'yo. Willing ka ba sa isang business opportunity? Opo. Pero bago po yan, tapos tayo kumain. Marami kayong oil na kinain. Pastor, inom ka muna. Ito, holy juice. Ito yun ito. Sabi niya, isa ho yan sa mga negosyo ko. Re-recruiting nga sana kita, Pastor. Sabi ko, sino apply mo? Joseph Lim po. Ang lupit ng impact ni Joseph. Hanggang sa 2,000 feet above sea level. May na-influensyahan. Ganyan katindi ang trait ng leader with impact. Makaka-downline kayo sa Hong Kong one day. Makaka-downline ka sa Singapore. Makaka-downline ka sa Nigeria. Makaka-downline ka sa Macau. Makaka-downline ka sa Guangzhou. Makaka-downline ka sa Sydney. Makaka-downline ka sa Timbuktu. Sa Hawaii, Guam. No, sa Liberia. May bola doon, huwag na lang doon. 10 traits of a leader with impact. Are you ready? Yes! Number 1, let's read together. Ang pagiging leader po, sinabi ko kanina, aura, di ba? It always begins inside. At ang sistema ng tao, ang malaking dilemma, it happens here. Dito lagi nangyayari. So pag sinabi mo sa akin, anong mga dahilan mo, ba't hindi ka pwede maging successful distributor ng AIM Global? Maniwala kayo sa hindi, may masasabi yung bagong downline mo. Ang dami niyang sasabihin. Palabasin mo kasi ano nasa isip niya. Ngayong umaga, gusto ko ilabas sa inyo, ano ba nasa isip niyo about yourselves? Mahalaga po ito. Anong opinion mo sa iyong sarili? Ikaw ba'y, kaya mo ba talaga maging leader? Yes! Kaya mo bang yumaman? Yes! Hindi gusto, tanong mo, kaya mo ba? Kasi ang laman ng isip ng maraming Pilipino ganito, hindi ako pwedeng yumaman. Angkas na lang ako sa'yo. Bakas na lang. Ano, grupo ni Hino Rason? 250,000? Hindi ko yata kaya yun. Sa isip mo pa lang, tapos ka na eh. Tama ba? Yes. Are you listening? Yes. Gusto ko malaman na sa isip ko, kasi may dala-dala ako dito sa head office. Pinaupo ko, janitor na kumpare ko. Pinaupo ko, pina-attend ko, ang galing na nagpara sa paliwanag. Francis, may ka nag-closing. Ayos! Nagkakapi na kami dito, sabi ko. Ano? Sali ka? Yan. Bakit? Hindi ako pwedeng yumaman. Tima naman ang isip niya, hindi siya pwedeng yumaman. Sabi ko, bakit? Kasi janitor lang ako. Ako nang pinakamataas na pinag-aralan sa angkan ko. Ano, it doesn't matter. Kaya mo ito? Hindi nga. Pangalawa, ang tatay ko, Johnny Body lang naalala mo, ang lolo ko, taong grasa. Ang tatay ng lolo ko, lumabas sa lupa, bumalik agad. Mahirap na kami sa daga. So pinapasalita ko lang siya para malaman ko ano nasa isip niya. Ang nasa isip niya, I cannot do this because I am this. So ang sagot ko, that's what you think. Pwedeng mabago yan. Are you listening? Yes! Sabi niya dyan, kahit anong convince mo, wala, malabo, hindi ako pwedeng umaman. Bakit nga? Nakatakda sa aking mga palad. Letrang M. Mahirap. Naku, napatingin tuloy ako eh. Sabi mo lang, M din ako eh. Tingnan niya. Oh, ano basa niya dyan? Ano basa niya dyan? Nasa isip mo yan. Mayaman, mahirap. Leader, hindi leader.
magbago ng isip ninyo. Kahit sino pa nagsabi sa inyo ng bata kayo na makulit ka, bobo ka, wala kang pag-asa, hindi ka yayaman, sira ulo, i-cancel nyo ng lahat yun. In Jesus' name, cancel that. Lahat ng sinabing sumpa sa inyo na hindi mag-aayos ang buhay nyo, cancel. Okay? Cancel it. Kahit ano sinabi sa iyo, kung sino man na matanda sa iyo, sinabi, sinusumpa kita! Habang nabubuhay ka! Maghihirap ka! Cancel. Bago na takbo ng buhay mo mula ngayon. Okay ba yan? So napakahalaga na magsimula ka, you have to change the way you think about life, about money, about yourself, about business. Hindi po ito traditional business. Ibang lingwahe ng negosyo ito. But it works. Legal, moral, ethical, at napakasayang negosyo. Tama po ba? Yes. Change the way you think. Napakahalaga na ang isip mo, positibo. Ang isip mo nasa tama. Alright? So tinanong ko siya kasi sabi ko, saan magaling yung isip mo? Napaka-negatibo. Galing po yan sa mga Kastila. Tinuruan tayo ng kaisipang Indio. Indio. Nalala yung Indio? Indio mentality. Mangmang, maitim, maliit, mahirap. Kamukha mo si Bina, nanday niya, di ba? Wag ka na. Uy, magiging positivity yun. Pag nagbutuhan na yun, panalo yun. Pero ang itim, ang liit. Pero siya, ang tingin niya, aba, mali ka ng tingin. Matalino ako, leader ako. Kaya ko pangunahan ng bansang ito. Sa isip. Yes. Ayaw niyo bang yumaman? Yes. Gusto niyo ba ng 1,000 downline sa kaliwa? Yes. 1,000 downline sa kanan? Yes. Last out ka na. Exercise ko rin, baba mga gamit. Gusto ko makita mga reaction niyo eh. Pag may downline ako, tinatanong ko eh, kaya mo ba mag-lead? Kaya, sa tingin pa lang, alam mo na kung kaya o hindi. Kita ko na po sa mukha ninyo ngayon, sinong kakayanin mag-leader o hindi. Sabay-sabay, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Susumpa ko tayo. Sabi ko po sa dibdib niyo, hindi sa katabi ninyo. Yung isa lumampas yun. Dibdib niyo po, kayo manunumpa, hindi yung katabi niyo. Sabay-sabay, sabihin niyo. Naniniwala ako. Ako ay isang magaling na AIM Global Leader. Ako lang po at titingin. Ayan. Titingin po. Ayan. Baba niyo na, papalapan yung mga sarili. Kaya ako tumitingin, hindi kayo reaction ng iba sa inyo. Kung may conviction na kayong matagumpay kang leader ng AIM Global. Dito po magsisimula, dito magkakapos. So hindi ka pwedeng, ako leader ng AIM Global. Ba't umikot yung mata mo? Hindi ka naman ganyan. Ako leader ng AIM Global. Ano yung sinabi? Hindi naman totoo yan. Yung iha, tuwa ako sa leader ng AIM Global. Yun talaga, mukhang papatay ng tao eh. Okay yun. Ibig sabihin yung conviction mo, dala-dala mo talaga. Sinapuso mo. Tama mo ba? Yes. Isa ka, lumalaki pa butas ang ilong eh. Talagang ayos siya. Alright? Kamayan mo nga yung katabi mo, sabi mo, congratulations, leader. Ayan, very good. Teka, John, bakit si Shaquille O'Neal ang naka-poster dito? Si Shaquille O'Neal kasi po, pag nagtuturo ka daw, maganda may picture, para naalala mo yung puntos. Bakit si Shaquille O'Neal? Basketballista ito, mula bata hanggang tumanda. Kumita ng maraming pera. Pero siya po na-injured. Alam niyo naman mga atleta, pag nabasag niya yung tuhod, hindi na makakalaro. So wala na saan siyang alam na negosyo. So ang ginawa niya, punta sa doktor, sabi ng doktor, Shaquille, change the way you think. Hindi ka na basketball player. Pero kaya mo pa rin kumita ng malaking pera sa ibang paraan. Tulad ng pagiging commentator. Mag-komentarista ka sa NBA. Ginawa ni Shaquille, nag-komentarista siya. Tapos, nag-enroll siya ng financial management course. Alam niyo ngayon, ang mamang ito, hindi na nagbabasketball. Pero he's a billionaire still. Bakit? Nagpalit ang kanyang isipan. Ibang-iba kay Allen Iverson, na dating bilyonaryo, ngayon mahirap. Scottie Pippen, mayaman, naghirap. Bakit? Hindi makaalis sa isang isipan. Basketballista kami hanggang mamatay. Kaya mamatay ka na. Tama ba ba? Yes. So napakalaga
mahalaga, you change your mind. And change your mind the way you want your life to go to. Palakpakan niyo po mga sarili. Everybody say, focus. That's number 2. Napakahalagang marka ang trait ng isang leader with impact. Ang matutunan. Ginamit ko yung salitang learning. Matututunan po ang pag-focus. Bakit? Tayo mga Pilipino, likas sa atin, hindi tayo sinanay paano mag-focus. Sabog po ang majority ng mga Pilipino. Ang daming iniisip sabay-sabay. Totoo, yan isa sa mga maling pangit na kultura na ipasa sa atin. Mag-focus ka sa isa lang. Kung saan ka magaling, focus mo, magugulat ka, you'll prosper there. Sa in-global, pag pay-in ka na, leader ka na, pagpasyahan mo na yan. Pag-aalam mo na paano maging leader na nakafocus. Sample, pag in-global ka na, wala ka na dapat ibang tinitindang ibang produkto. Yes. Correct? Yes. Kung gusto mo maging leader with impact, dapat wala kang ibang MLM companies na nire-represent. Pag in-global na. Yes. Amen. Pag royal to orange ka na. Pero in-global. Pag in-global na. Tanungin niyo ako bakit? Kasi po, pag masyado kang maraming nire-represent na produkto o kumpanya, mahehelo ang mga tao siya. Nakakahelo. Pag gusto kitang maalala, sabi ko si Edward. Pag nire-represent mo, in-global, Toyota Motors, condominium, tsaka dress from Bangkok. 4 na yon. Pag gusto ko mag-MLM, hindi ka ulo ko maisip, Edward. Bakit? 4 na nire-represent mo. Nahihilo ako sa iyo. Dapat isa lang. Sample, mercury drug. Gamot ay laging bago. May tinatawag po sa marketing na branding. Sa simula pa lang ng negosyo, pinagplanuhan nila yan, pinagdesisyonan, ito brand natin. Walang iba. So, mercury drug, apare hanggang Jensen, pare-pareho ang signages. Branding tawag dyan. Gamot ang tinitinda. Tama ba? May konting mga groceries, pero ang main, gamot. Wala kayong makikita mercury drug and tire supply. O kaya, mercury drug and vulcanizing. 24 hours. Wala po. Funeraria pass. Period. Wala pong funeraria pass and chicharon bulaklak. Lapids yun. Orthopedic Center sa Banawe. Pag nabalian ng buto. Nabawian ng buhay siya, sabihin. Pag nabalian ka ng buto sa Metro Manila, Orthopedic Center. Hindi mo makikita sa Banawe yung signage na Orthopedic Center, the home of the best bulalo in Quezon City. Sa Batangas yun. Alright? Focus. Everybody say focus. Baka may iba pa kayong tinitinda, malilito, mahihilo, yung dapat maging prospects mo for in-global. Bakit? Hindi pwedeng 2 o 3 ang nire-represent mo, isa lang. Sabi ng isa, John, full-time ako sa in-global. Wala ako saan nare-recruit. Hirap mag-focus. Kaya ako'y nagbibenta ng mga pichi-pichi. Nagbibenta ng kung ano-ano para panggalaw. Narisan tayo panggalaw? Yung pangbayad mo sa araw-araw. Alam mo, dapat mo itinda. Total, nagtitinda ka na lang ng kung ano-ano. Itinda mo na yung produkto natin. Yes. Are you listening? Yes. May sistema. Patuloy ka kayo apply. Paano mag-retailing ng may sistema? Sampulan ko kayo. Gusto yung sample? Yes. Bukas, punta ka sa linggo bukas, punta ka sa parking lot ng SM, 7 ng umaga. O 6. Bakit? Doon naglalakad yung mga males or females, 50 years old pataas. Medyo may retention, tabi yung hindi ko magagawa. Nag-exercise yun. Madami yan. Pili ka ng isa. Hindi ko alam paano ka makikipagkilala. Basta ang trabaho mo, makipagkilala. Bigyan ng isang banig na si 24/7. Iwanan mo ng calling card at kunin mo number niya. Period. Yun lang. Kung paano makipagkilala, kayo nang bahala. Ha? Huwag ka magtatanong ng, Manong, na paano kayo? Anong tanong yun? Sabihin nun, ha? Kung nagagalaw ko lang ba? Sasabukin ka ba? Stroke na eh! Stroke yun na stroke! Saan layunin mo, makipagkaibigan? Nakatapos, ibigay mo yung sikat po, wala akong bayad dyan, regalo ko po sa inyo, alam ko pong recovering stroke patient kayo, I pray bumuti ko kayo. Check niyo po yan, itong website niya, ganyan. Tawagan niyo ako. Bakit? Kasi libre mo ng banig. Tiyak na tiyak ako, gagaling at gaganda pakiramdam nun. Tatawagan ka. John! Pwede mo bang bentahan ako niya?
John, ba't wala sa Mercury drug ito? John, pwede ka bang sumama? Meron akong mga kaibigang 500 tao na puro recovering stroke patients. Lahat yung kliyente mo. Sa retailing. Dadalhin ako sa doktor, sa therapist. May database ng mga stroke patients. Kung hindi man sila yung mga kamag-anak nila. Ako yung pastor, hindi ako pwede magtinda sa mga miyembro ko. Bawal yon sa ethics. Tama, Mike, no? Bawal magtinda sa church na tapos na ko ang service, pero pag gusto nyo ng Holy Ghost, hindi pwede yun. Ha? Bago ko po ibigay ang benediction, yung mga kumuha ng C24/7 kanina, ibigay sa usher ang bayan. Hindi pwede yun. Tinext sa akin, Pastor, namatay na po si Kuya so-and-so. Ha? Ilang taon? 64. Anong kinamatay? Heart attack. Uy. Text ako. Text blast. Sa lahat ng member kong lalaki na 60 plus pataas. Text blast. Mga kapatid, si kapatid so-and-so yung namatay na. Heart attack. Ang dalangin ko'y huwag kayong susunod. Naway maging malusog kayo. At naway gumagamit kayo ng mahusay na food supplement. Amen. Tawagan yan. Tawagan yan. Ano ba iniinom mo? Pastor, ano nga yun? Ay, kay Lito kayo kumuhawak sa akin. Yan. Downline din dito. Bilihan doon. Sa araw. Kasa 10 boxes ng Secret Devotion. Ano ginawa ko? Nagtinda ba ako? Hindi po. Nanakot lang. Kumita ako. Healthy pa sila. Mga nanay, huwag niyo pong, please, ang ating, do we have excellent products? Yes! Social ba yung mga produkto natin? Yes! Huwag naman po kayo maglalako ng produkto. Minarinig po ako, naglagay sa bila ako. Sabi, ay, sino po? Sino po? Rayon naman yun. Yung downline ko mababalot, hindi na mababalot. Dumaan sa bahay namin, gusto kong batuhin eh. Nilagay yung mga kape, siya lang lagi ng balot ko. Sabi ko ba na, libe! Huwag naman po. Gandahan niyo naman yung approach. Gumawa kayo sistema, paano kayo makaka-retail, but learn to focus. Are you listening? Yes! Are you learning? Yes! Sige, ano pangalan mo siya? Ralph. Kailangan kasi, pag sinabing Ralph, A Global. Pag sinabing Ralph, food supplement. Pag sinabing Ralph, multi-level marketing. Yun ang dapat maiwan sa mga taong kamag-anak, kakilala, yung mga K mo. Sabi, barkada po ako, sabi sa akin, John, dinner naman tayo, kala Raul, kailan? Saturday night, ay nako. Meron akong training sa head office. O sige, linggo na lang ng hapon. Naku, kabalatuwa naman ako niyan. Lunes, nasa Malolos ako. May training din ako doon. O sige, Martes na lang. Naku, may affair naman kami sa bahay. Napaka-importante affair. Months na ito nihanda. O Miyerkules, Bicol ako niya naga. Webes, Ligaspi naman ako. Biyernes, parating pa lang ako niyan. Paano ba yan? Hindi ka naman makikita ka na. Dahil sinabi. Sabi ko, pasensya na kayo kasi nakaplano na yan. Ahead of time. Why? Because I'm a leader. Pag kayo po lagi nakakalagkad sa fiesta, birthday, kasal, wala naman mga scene eh. Kung kayo po yung nakakalagkad palagi, isa lang ibig sabihin, hindi ka leader. Kalagkarin ka.